Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. Matapos umamin ni Sara Diskaya na siya mismo ang may-ari ng siyam na kumpanya na matagal nang kumakarga ng malalaking kontrata sa gobyerno, abay biglang bawi. Isipin nyo, yung iisang tao, siyam na kumpanya, iisang bulsa ang pinupuno ng pera ng bayan habang binabaha ang taong bayan dahil sa mga palpak na proyekto. May mga tulad na Diskaya na tila ginagawang negosyo ang gobyerno. Ang matindi, pinagmalaki pa talaga sa harap ng mga senador at taong bayan na gusto niya lang bumili ng milyong-milyong halaga ng sasakyan dahil lang sa isang payong. Tapos mga kaibigan, kung itong si Sara Diskaya ay nag-flex ng kanyang mga luxury cars, ay hindi rin nagpatalo itong senador natin na si Villanueva sa gitna ng Blue Ribbon Committee, abay nag-flex din ng kanyang Porsche na tumbler. Ang tanong ng taong bayan mga kaibigan, sino ang mga kasabwat na opisyal na pumipirma at kumukonsinte sa mga garapalang pandarangbong na mga kontraktor? Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo, na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright, doon sa 28 luxury cars, ano yan, Rolls Royce, what else? Okay, isa-isa natin, magkano Rolls Royce? Kano bili mo sa Rolls Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. yun. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, yeah. Tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Grabe Rolls mga Royce, isang kaibigan. kotse lang yun. What 42 else? million. The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How many Pwede pa Maybachs? natin pakita yung screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi namin malaman One. kung ano yung pinagsasabi ninyo. Totoo naman. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong... Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach natin. is Mercedes, right? Tama naman, 'di ba? May punto naman dito si Senator Marcoleta. Dapat din na maipakita sana sa taong bayan kung ano ba yung mga coaching ito na pinagsasabi ni Sara Diskaya at ni Jinggoy. Well, si Senator Jinggoy, alam naman natin 'yan. Malamang maraming alam 'yan sa sasakyan, 'di ba mga kaibigan? Kasi nga minsan na din siyang nadawit sa mga korupsyon at kabalbalan. Kaya siguro alam niya lahat 'yan. At para na din sa ikakaalam ng lahat, ganito po yung itsura ng Rolls Royce. Yan. Napakaganda, di po ba? Yan yung paboritong sakyan ng ating Ate Sara Diskaya. At syempre habang nasa loob siya at nag-iisip na naman siguro ng kanyang ghost project ay eto ang itsura. Mga kaibigan, habang nakahiga siya at nag-iisip at nagmumuni-muni, ano pa ba kayang mga proyekto ang kanyang gagawing ghost project? Abay matindi mga kaibigan. Balik tayo dito kay Jinggoy. Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63 ano 'yun? Benz. Benz G63. Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? 20 din yata. 20 million. Tindi. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Alam na alam ni Jinggoy, no, mga kaibigan, yung mga sakyan.
Tanong natin kay Jinggoy, meron kaya din siyang mga ganito tulad ni Diskaya? Nagtatanong lang po tayo Else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Lang, mga kaibigan. Lang. Second hand, binili mo, second hand. Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, para brand new. Apa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available. mga Kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May Grabe, 2021 mga pa kaibigan. po. 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Eto na. Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan tatlo yung iba. Luxury. Apa. Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls-Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Grabe mga kaibigan, no? Ganito kayaman ang Ate Sara natin. Parang napadaan lang sa bilihan ng mga sasakyan. Nakita niya, nagandahan siya sa payong ng Rolls Royce. Ayun, binili niya na mga kaibigan. Ano pa? Sige, mag-flex ka pa, Ate Sara. Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start- Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016, pa pala, di mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Mga kaibigan, 2016, paulit-ulit siya, 2016. So, makikita natin mamaya mga kaibigan kung ano nga ba yung 2016 na yan. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Hindi. Rover po. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Grabe. Ilan? Isa lang Hindi. po siya. What else aside from Range Rover? Sabihin mo. Defender. Defender, ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh, Ang ganda din nun eh. ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito? Malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang. Lang, ha? Oo nga eh. Lang. Ang sarap ng buhay mo, ah. Oh, sige, Oo ano pa? nga eh, no? Lang. Grabe mga kaibigan, nakita nyo yung pagmumukha ni Sara Diskaya. Oh. Naiinis na siya, napipikon na siya mga kaibigan. Oh. Siyempre, ikaw bagisahin dyan mga kaibigan. Tapos, napapahiya ka. Well, ganun talaga. Sabi nga nila, may mga consequence talaga ng bawat ginagawa natin. So, eto, yung isa sa mga kailangang harapin ni Sara Diskaya. Ang talagang na dapat siyang magpaliwanag sa harap ng Senado at ng taong bayan kung saan niya ba talaga pinagkukuha itong kanyang nakakalulang yaman. Hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse.
This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. Yes, totoo To naman. have 28 or 40 luxury cars. Yes. Sobra at your yan. disposal. Grabe. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Nako. Ano ba? Grabe mga kaibigan, harap-harapan, sinabi sa'yo yan, Sara Diskaya, di ka man lang sumagot. Parang yung narinig mo na yung pagiging bilyonarya mo ay galing sa pera ng taong bayan. Walang sagot mga kaibigan si Sara dyan eh. Hinayaan mo lang dumaan yan sa magkabilang tenga mo. Grabe, parang inaamin mo talaga na yung pera mo na pinagyayabang mo ay galing talaga sa pera ng taong bayan. Grabe. Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Isang Nasa tanong. sasakyan niya. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Yan. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si Minority Leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si Chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita Contempt. ko yung sulat. Minimum mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako... Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Last question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sinungaling. Pag makakuha ako ng record sa Pagpapakaalam ko. DPWH na si St. Timothy, Grabe. si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay yung nga. ibang licenses, magkakasama sila minsan. So minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil Tama. sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi ibe yung may-ari ng mga companies. Oh, sus. Kasi sabi I'm mo just lang concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Opo. kanina, Huli. sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Opo. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Opo. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yun, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Oh. Hindi, sagutin mo. Opo, sumagot ako. Oh, Opo. naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Inamin Senator na. Erwin, At ano ang... very brief lang, ma'am. Baka Opo, tayong ang sagot panahon. po- Babawi ang ka sagot pa po eh. dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Mantakin niyo mga kaibigan, siyam na kumpanya. Tapos sila lang din na magbibidding ng mga yan. Oh, kung sino yung mapili dyan, sa kanya pa rin naman. Di ba? Kaya talagang matindi yung kabalbalan dito mga kaibigan. Kaya nga hindi na pwede yung palusot na ganyan. Kailangan talaga kasuhan, arestuhin sana eh. At ipubliko din yung mga pangalan ng mga kasangkot. Sana sa susunod mga kaibigan, sana lang talaga mga kaibigan ay hindi ito maging circus lang na pagdinig at nagsasayang lang tayo ng pondo ng bayan dahil sa mga napakawalang kwentang mga hearing na ganito. 'Di ba? Kaya dapat sana
para maging produktibo at makakita tayo talaga ng may mga mananagot dito at talaga mabigyan ng hustisya ang taong bayan, sana ay mayroong makasuhan at makulong, hindi lang yung tulad nila Sara Diskaya na mga kontraktor at yung mga district engineer. Sana nga talaga mga kaibigan, may mga congressman, may mga senador, di ba? Ngayon mga kaibigan, sabi nga natin kanina, ano nga ba yung 2016 na sinasabi ni Sara Diskaya kanina? Ito yun mga kaibigan, no? Di ba nagtanong si Bato de la Rosa? Sabi niya yung mga flood control projects, kailan daw siya nag-engage sa DPWH? Ang sagot ni Sara mga kaibigan, siguro mga 2016. Abay napaso mga kaibigan itong si Bato dahil nga 2016 ito yung panahon ni Duterte, di ba? Anong sabi ni Diskaya? Yes po, 2016 onwards. Maalala ninyo mga kaibigan, 2016 din siya nagsimula na kumolekta ng mamahaling mga sasakyan. Kaya nga sinasabi natin mga kaibigan na sana lang talaga etong pag-iimbestiga ng komite ni Senator Marcoleta ay hindi lamang talaga nakasentro dito. Sana imbestigahan niya din itong mga isinisigaw ng taong bayan, na imbestigahan niya din itong mga congressman at itong mga kapwa niya senador tulad ni Chis Escudero at ni Villanueva. Di ba mga kaibigan? So anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.